Ang pangyayari po ito ay ng ganap sa probinsya ng Galilea. Ano? So, bahagi ho, ano? Particular sa Cana, ano? Na kung saan ay yung lugar na ito ay unang pinaghimalaan ni Jesus sa pamamagitan ng paggawa niya ng alak mula sa tubig, no? Na kung tuusin ay alin, request ng mahal na Birhen Maria, no? Sabi pa nga ni Jesus na hindi ko pa oras, no? Pero siyempre request ng nanay, no? So bahagi o malalakas ang mga nanay, no? Sa mga anak. Ngayon naman, sa Ebanghelyo ating napakinggan ay alin? Ay ang isang pinuno, hindi ko binanggit yung ranggo, ano? Na humihingi ng tulong kay Jesus na pagalingin. Kung tutusin eh, nag-aagaw buhay na, no? Kasi ano sabi, baka mamatay na, no? Ang aking anak na lalaki, no? Na kung tutusin saan? Nasa Capernaum, no? So, ibang bayan, no? Hindi lang ako sure kung kasama rin ng Galilea. Most probably kasama ng Galilea, no? Kasi yung Capernaum, kung tutusin, ito yung pinaka-sentro na ministeryo ni Jesus. Pero yung panahon na ito, si Jesus ay naglalakbay para ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan. Naroon siya sa Cana, ano? Galilea. Ano ito? Pagpapagaling sa mga may sakit. Ngayong panahon ito, marami ang mga may sakit, ano? Kalimitan tayong mga medyo may edad na, ano? May mga maintenance na, ano? Pero sabi nga natin, ano? Yung mga taong may sakit ay desperado na gumaling. Kaya lang, sabi mo yung patuloy nating paanyaya, no? Yung iba din, dahil sa kagustuhan gumaling, lahat pinupuntahan, no? Mga, kung tawagin natin faith healer, albularyo, ano? Spiritista, ano? Kung tayo nagpupunta, no? Sabi ko nga ay nais kong bigyan ng diin na alin, na ito ay labag sa ating pananampalataya, ano? Bahagi ito ng tinatawag nating syncretism, no? Akala natin ay pagkilos ng isang Katoliko, pero hindi ho, no? Bakit may image ng Santo Niño, no? May image ng mahal na Birhen Maria, no? So bahagi ho, no? May image nga ng mahal na Birhen Maria, ginagamit na mo yun, no? Sabi ko nga, nakakita na ba kayo ng espiritista na nagsisimba pag-araw ng linggo, no? Pag may nakita ko kayo, ituro nyo sa akin, no? Para makita ko rin, no? Kasi wala pa akong makita, no? Bahagi yun ng pagkilos, no? Sapagkat kanino kayo pumunta kapag may sakit? Ay sa doktor, no? Kasi yun ang tinatanggap natin may autoridad para sa ating mga karamdaman, ano? Kung gusto nyo ipagdasal, kaya nga sabi ko nga ano? Ay nilunsad din natin yung session healing pagkatapos ng first mass every Sunday, no? Para, kasi baka sabihin nyo, hindi naman nag-healing sa simbahan, no? Hindi, meron. Pero kung tutusin, hindi lang mo yun. Yun ay, kung makita ko natin, kasi ang gusto natin talagang ituro ay kahit wala ko tayong healing session, no? Saan? Saan kayo pupunta? Sa simbahan pa rin. Tuwing kailan? Magsimba kayo pag-araw ng linggo, ano? Magsimba kayo at dilingin ninyo ang kagalingan, ano? Yung mga may sakit na kaya pang lumakad, ano? Ay hilingin yung kagalingan. Kasi nga, kalimitan, binibigyan ko ng diin, ano? Mamaya, bago kayo magkumunyon, anong binabanggit natin, ano? Panginoon,
Ito rin sa ibang sipi ng banal na kasal, hindi po kay San Juan. Ano ito sinabi rin noong nakalagay doon centurion, ano? Na may sakit naman ay ata ay yung kanyang alipin, ano? Ano sabi? Sa isang salita mo lamang, Panginoon, ano? Pagkatapos ay taas noong pari, ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. No? Ang sagot natin ay, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ano? Sinong tutuloy? Sinong tutuloy? Sino ba ang tumutuloy? Sino? Sinong tumutuloy? So, sa atin, ano? Magpatuloy. Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ano? Kasi nga, iniimbitahan din sa Jesus, ano? Na pumunta roon sa may sakit. Magpatuloy sa iyo. Pero sa atin, magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ano? So bahagi yun. Pagkakataon na kung saan ay makita ko natin, no? Dinudulog natin. Kaya every Mass, kung tutusin, is a healing Mass. No? Bahagi yun. Kaya lang kuminsan hindi natin naiintindihan. No? Mas nagpupunta pa tayo sa mga albularyo, sa mga espiritista, sa mga, kung tawagin natin ay binubulungan tayo. Ano? Pagkat gumagaling nga, oo nga, gumagaling. Ano? Pero alam nyo, yung demonyo, ano? Yan ay hindi nagbibigay ng libre. Ano? Yan ay palaging may bayad. Ano? Kaya bahagi yun na kung saan huwag natin kalimutan. Ano? So, doon tayo pumunta. Ano? Sa mga doktor na itinakda natin gawa ng siyensya. No? Kung gusto natin, kahit na sa sabi nga, sa mga healing priest na itinakda ng simbahan, ano? Kasi kalimitan sa bawat diocese, may mga tinatawag din naman tayong healing priest. O kahit na sa ibang diocese kayo pumunta, basta sa katolikong pari, no? At kung tusin niya, kahit na sinong pari, no? Kasi isa yun sa tinuro na Jesus, ano? Sa kanyang mga alagad, ano? Pagalingin ninyo mga may sakit, ipahayag ninyo ang mabuting balita, ano? Ipalayasin ang mga demonyo, ano? Bahagi yun. Kaya nga kung sa mismong sakramento natin, naroon, ano? Yung sakramento ng tinatawag natin pagkapahid ng langis sa mga may sakit, ano? Kung sino mang may sakit, magpapahid kayo ng langis, no? Kahit na kayo, kung minsan sabi nga natin, yung mga terminally ill, no? Tinakda na ng simbahan na kung tawagin natin ay katulad ng cancer, no? Iba't ibang uri ng cancer, no? Yung mga nagpapasali ng dugo, ang tawag natin doon? Ano? Hindi, yung regular na dialysis, no? Pwede na rin yung magpapahid ng Santo Olio kahit na kumisan yung malakas, no? Yung mga kapatid natin na hindi na makabangon sa kanilang tahanan o kaya hindi na makatagal, no? Na nakatayo, no? At natutumba, no? Pwede na rin yung magpapahid ng Santo Olio, no? So bahagi ho, ano? Hindi lang ho yung pagpapahid ng Santo Olio, yung pagtitiwala natin, hindi ako pababayaan ng Diyos, no? Kaya nga, yun yung sinasagot natin every time na tayo ay tatanggap ng komunyon. Ano? Kaya nga po yung mga may sakit natin,
pinupuntahan ng mga lay minister, no? Para tumanggap ng komunyon, hindi lang yung salita ng Diyos, no? Ngunit yung katawan at dugo ni Kristo na kung saan iyon na nagpapagaling sa ating mga karamdaman, no? At bahagi rin ito yung yung sakramento ng kumpisan, no? Kasi isa rin yun, kaya tayo nagkakasakit, no? Mga hindi pa tayo nakahingi ng tawad at hindi pa tayo nakapagpapatawad, no? Bahagi yun. Yung mga nakaka-attend noong healing session, no? Yung unang panalangin doon ay yung unang panalangin doon ay forgiveness for one's enemies, no? Bahagi yun, no? Pagkakataon yun na tayo ay hinihilom ng Diyos sa ating mga karamdaman, ano? Pagkakataon na kung saan nawa po ay higit nating pakinabangan, ano? So, kaya nga, paanyaya, ang sabi nga natin, bakit hindi tayo pupunta sa mga bagay na yun? Una, sapagkat, sabi nga natin, ay ipinagbabawal ng simbahan, ano? Nasa katekismo ng simbahan Katoliko, no? Pangalawa, kalimitan sinasabi nga ng iba, no? Padre, wala namang masama, no? May masama, no? Syncretism yun, no? Pinagsasama natin yung ating pananampalataya sa pananampalataya na hindi Katoliko, no? Bahagi yun na kung saan makita ko natin. So, pagkakataon na kung saan ay doon tayo aasa, ano? Doon sa mga tao na ito, hindi tayo umaasa sa Diyos, no? Bagamat may mga santo sila, no? At kahit pa may krusipiyo sila, no? Na makikita natin doon, no? Pero sabi nga natin, yun ay subtle o malamyang pamamaraan na inaagaw tayo sa Diyos, no? Bahagi yun. Kaya babalikan ulit natin, ano, yung ating prinsipyo, no? Sabi nga natin, may tatlong bahagi, no? Content, procedure, at saka intention, no? Maganda yung intention natin gumaling, no? Pero hindi pwedeng hindi ang Diyos, no? O hindi nawawala ang Diyos, no? Bahagi yun na makita ko natin. Sabi ko nga, pagkakataon na kung saan ay higit nating may paramdam yung ating pagtitiwala na na nasa Diyos yung kagustuhan na gumaling, no? Gumamit tayo ng pamamaraan na tinatanggap ng simbahan, ano? Kaya yun yung procedure, no? Na kung saan ay makita po natin, no? Kung tutusin nga ho, no? Kayong mga magulang, kapag may sakit yung inyong mga anak, ano? Pwede niyong i-pray over, no? Pwede niyong i-pray over, no? Bahagi yun ng pagkilos. Mga magulang, sa inyong anak, kasi may authority kayo, no? May autoridad kayo, no? Bahagi yun na kung saan ay makita ko natin, no? Padre, nauso yung mga pray over sa mga charismatic movement, no? Medyo mag-ingat tayo roon kasi sabi nga natin, wala namang kayong autoridad doon sa mga taong yun, ano? Na i-pray over yun, ano? Bahagi yun, ano? Kaya kung tutuusin, ano? Yung ating pagmamano, magmamano tayo doon sa nakatatanda, no? There is an authority. We consider it as authority. Healing, ano? Healing ay bahagi mo yun na sa panalangin ng sa panalangin ng mga magulang. Hindi kaya yung mga kasambahay nyo, kasi nasa bahay ninyo, pwede nyo i-pray over yun, no? Bahagi yun, kasi bakit? Bahay nyo yun, nasa loob sila, doon sila nakatira sa bahay mo, no? So, bahagi yun na kung saan ay kumikilala sa autoridad, no? Na nakikita mo na na may kapangyarihan na magpagaling, no? At tayong lahat ng mga mananampalataya ay mayroon, ano?
Kuminsan hindi natin nagagamit. Ano? Kaya kuminsan sinasabi natin na kahit na yung demonyo, ano? Halimbawa, sa tingin ninyo ay dinidemonyo yung inyong anak, ano? Pwede ninyong ipanalangin yan. And sabi ko nga, ay sa autoridad ni Jesus, ano? At sa autoridad ninyo bilang mga magulang, ano? Na kung tutusin ay bahagi ng sakramento ng kasal. Ay napakahalaga ho, ano? Ang pagkakataon, yung kasal sa simbahan, hindi lang kuminsan nakikita ng iba, ano? Pero yun, paggamit natin ng mga sacraments at sacramentals, no? So kaya po yung mga Santo Oleo, no, na ay inyong hiniling na basbasan nung tayo ay recollection, pwede niyong gawin. Pero sabihin ko nga ulit, no, doon sa mayroon lamang kayong may autoridad, ano, bahagi yun na pwede ninyong bilhin. Kahit ibigay, kahit na yung holy water, no? Yan din po ay may aspeto ng pagpapagaling. No? Hindi po yung pamamaraan na kung tuusin ay hindi kasama sa ating pananampalataya. No? Kaya sabihin natin, ay doon kami gumagaling. Hindi o. Hindi nyo lang nakikita yung pagkilos natin bilang mga mananampalataya na kung tutusin kaakibat na sa atin, kaya lang hindi natin nagagamit. Bakit? Hindi natin alam. Ano? Pwede pala yun. Ano? Pwede ko pala na bahagi yun na kung saan ay makita ko natin, ano? Yung biyaya na idinudulog sa atin. Lalo-lalo na sa pamagitan ng mga sacramentals at ng mga sakramento. Ano? Kaya, idulog natin, maging bahagi rin o yun, ano? Na katulad noong pinuno na ito natin, may pananalig kay Jesus, ano? Na ito ay magpapagaling. Ano? So kapag kayo ay nananalig sa mga espiritista, ano? Ilalayo kayo niyan sa Diyos. Ano? Kahit nasabihin natin, binabanggit yung pangalan ng Diyos. Ano? Kasi sila nga mismo, ano? Hindi lumalapit na sa simbahan na itinatag ng ating Diyos. Ano? So ito yung idulog natin sa harapan ng Poong May Kapal. Ano? Na nawa, ano? Makita natin yung kagalingan na dulot ng ating pananampalataya kay Jesucristo.